Aims of the La Liga Filipina and why Rizal established it. The La Liga Filipina was established by Jose Rizal on July 3, 1892, with specific aims and objectives. Rizal, recognizing the need for social and political reforms in the Philippines, founded the organization to address various issues facing the country. Ang sabi dito na ang La Liga Filipina ay tinatag ni Jose Rizal noong July 3, 1892 bilang tugon sa mga hamon sa lipunan at politika sa Pilipinas. Layunin o nilalayon ni Rizal na tugunan ang mga isyong ito sa pamamagitan ng organisasyon na nagsusulong ng mga reforma upang mapabuti ang kalagayan ng bansa. The primary aims of the La Liga Filipina includes: number 1, unity and brotherhood. Unity o pagkakaisa, and brotherhood in Tagalog is kapatiran. Ang layunin ng unity and brotherhood is the organization aimed to unite Filipinos and promote a sense of brotherhood among them, transcending regional, cultural, and class difference. At ang reason ay kinilala ni Rizal na nakapagpahalaga ng pagkakaisa para mabisang matugunan ng mamamayang Pilipino ang mga hamon na dulot ng kolonyal na pamumuno ng mga Espanyol sa pamamagitan ng pagpapalakas ng diwa ng kapatiran. Umaasa siyang lumikha ng magkakaugnay na pwersa para sa pagbabago sa lipunan at politika. Number 2, civic consciousness and education. Aim of La Liga Filipina sought to cultivate civic consciousness and promote education among Filipinos. At ang reason ay naniniwala si Rizal na ang isang edukadong mamamayan ay mas magiging kasangkapan upang maunawaan ang kanilang mga karapatan at responsibilidad. Ang edukasyon ay nakita bilang isang paraan upang bigyang kapangyarihan ang mga individual at iangat ang lipunan sa kabuuan. Number 3, economic cooperation. Ang layunin ng economic cooperation is the organization aimed to establish cooperative enterprises to improve economic condition among Filipinos. Ang reason ay kinilala ni Rizal ang kahalagahan ng pagtugon sa pagkakaiba ng ekonomiya, ang mga pagsapalaran ng kooperatiba ay tinuturing ng mga praktikal na solusyon upang mapahusay ang pang-ekonomiyang kagalingan ng mga mamamayang Pilipino na nagtataguyod ng pagsasarili at pagtutulungan. Number 4, peaceful reform. Aim of La Liga Filipina advocated for reforms through peaceful and legal means. Ang reason ay pragmatic o nakikitungo sa mga bagay si Rizal sa kanyang diskarte, pagpili ng hindi marahas na pamamaraan para tugunan ang mga karaingan. Naniniwala siya na ang mapayapang advokasya ay mas mapapanatili at epektibo sa pagkamit ng pangmatagalang pagbabago kumpara sa paggamit ng armadong paglaban. Number 5, end to abuses and injustices. Aim of end to abuses and injustices. The organization aimed to seek redress of grievances and put an end to abuses and injustice under Spanish rule. Ang reason ay labis na nabahala si Rizal sa mga kawalang katarungang dinanas ng mga Pilipino sa ilalim ng kolonyal na administrasyon Espanyol. Ang La Liga Filipina ay isang plataporma upang pahayag ang mga hinaing na ito at magtrabaho para matugunan ang mga ito sa pamamagitan ng legal at diplomatikong paraan. Number 6, ethical leadership. Aim of ethical leadership. The organization promoted ethical leadership emphasizing moral conduct and reason. Ang dahilan ay naniniwala si Rizal sa kahalagahan ng ethical na pag-uugali sa pamumuno. Hinahangad niyang lumikha ng isang kilusan na gagabayan ng mga prinsipyo ng moralidad at katwiran na nakikilala ito mula sa mga paggalaw
na hinimok lamang ng pwersa o pagsalakay. And unfortunately, the La Liga Filipina ay nakatagpo ng panloob at panlabas na mga challenge na humantong sa panandaliang pag-iral nito. Sa kabila ng pagbuwag nito, inilatag ng organisasyon ang batayan para sa hinaharap ng mga kilusang nasyonalista sa Pilipinas. Ang pananaw ni Rizal para sa nagkakaisa at may kapangyarihang mamamayang Pilipino ay nagpatuloy na nakaimpluwensya sa mga sumunod na pagsisikap para sa positibong pagbabago sa lipunan at politika. B. The problems of forging unity during Rizal's time. During Rizal's time, forging unity in the Philippines faced significant challenges due to various factors. Number 1. Colonial divide and rule. The Spanish colonial authorities employed a divide and rule strategy, exploiting ethnic, linguistic, and regional differences among the Filipino population. This made it difficult to foster a sense of national unity as people were often pitted against each other. Pinatupad ng mga kolonyal na otoridad ng Espanyol sa Pilipinas ang isang divide and rule na diskarte na sinasamantala ang mga pagkakaiba ng etniko, linguistiko at regional na populasyon ng Pilipino. Ang paghati-hati na ito ay madlang sa pagunlad ng pambansang pagkakaisa dahil ang mga tao ay sadyang itinakda laban sa isa't isa na kolonyal na administrasyon. Number 2, diverse cultures and language. The Philippines is an archipelago with diverse cultures and languages. The multiplicity of ethnic groups and languages pose challenge in creating a unified identity. Communication barriers hindered the exchange of ideas and the development of common national consciousness. Ang Pilipinas bilang isang archipelago na may magkakaibang kultura at wika ay humarap sa mga hamon sa pagbuo ng isang pagkakakilanlan. Ang karamihan ng mga grupong etniko at mga wika ay lumikha ng mga hadlang sa komunikasyon na humahadlang sa pagpapalitan ng mga idea at pagbuo ng isang magkakaugnay na pambansang kamalayan. Number 3, social class disparities. Socio-economic disparities existed among Filipinos with a distinct social hierarchy. The elite, often educated in Spanish institutions, had different interests and perspective compared to the majority of the population. Bridging this gap to create a unified movement for reforms proved challenging. Sa Pilipinas, umiral ang mga socio-economic disparities at isang natatanging social hierarchy, partikular sa pagitan ng mga piling tao, kadalasan pinag-aralan sa mga institusyon ng Espanyol, at ng karamihan ng populasyon. Ang magkakaibang interes at pananaw ng mga grupong ito ay nagdulot ng mga hamon sa pagtulay sa agwat upang magtatag ng isang pinag-isang kilusan para sa mga reforma. Despite these challenges, ang mga initiatives ni Rizal, kabilang ang La Liga Filipina, ay naghangad na malampasan ang mga balakid at maglagay ng pundasyon para sa pagkakaisa. Bagamat ang organisasyon ay nahaharap sa mga paghihirap at natunaw, ang mga sumunod na kilusang nasyonalista ay lumitaw, na unti-unting bumubuo ng isang mas magkakaugnay na frente laban sa kolonyal na paghahari. Malaki ang papel na ginampanan ng pananaw at pagsisikap ni Rizal sa paglalatag ng saliga para sa mga hinaharap na kilusan na nagtataguyod ng kalayaan ng Pilipinas. Letter C. How the La Liga Filipina showed Rizal practical leadership.
The La Liga Filipina was a civic organization founded by Philippine national hero Jose Rizal. In July 1892, Rizal established this organization with the primary goal of uniting Filipinos and promoting a sense of nationalism to work towards social and political reforms. The establishment of La Liga Filipina showcased Rizal practical leadership in several ways. Number 1, inclusivity and unity. Rizal aimed to unite Filipinos from all walks of life, regardless of social class, by creating an organization that would transcend regional, cultural, and economic differences. La Liga Filipina was open to both Filipino and non-Filipino members, emphasizing inclusivity and a broader perspective on national issues. Sinasabi dito na nilalayon ni Rizal na pag-isahin ang mga Pilipino sa iba't ibang uri ng lipunan, rehiyon, kultura at pinagmulang ekonomiya sa pamamagitan ng La Liga Filipina. Ang organisasyon na bukas sa kapwa Pilipino at hindi Pilipinong miyembro ay nagbigay diin sa pagiging kasama at mas malawak na pananaw sa mga pambansang issue. Number 2, practical reforms. Rizal leadership in La Liga Filipina was focused on practical reforms rather than revolutionary action. He advocated for education, civic consciousness, and economic progress as means to address the issues facing the Philippines at the time. The organization aimed to establish cooperative enterprises to improve the economic condition of Filipinos and promote self-sufficiency. Ang pamumuno ni Rizal sa La Liga Filipina ay inuna ang mga praktikal na reforma kaysa sa mga revolusyonaryong aksyon. Pagtataguyod para sa edukasyon, kamalayan sibiko, at pagunlad ng ekonomiya upang matugunan ang mga isyu ng Pilipinas. Ang organisasyon ay naglalayon ng magtatag ng mga kooperatiba na negosyo na naglalayong mapabuti ang mga kalagayan pang-ekonomiya para sa mga Pilipino at itaguyod ang pagsasarili. Number 3, peaceful advocacy. Rizal emphasized non-violent means of achieving reforms. He believed in using education and enlightenment as tools to empower the Filipino people and effect positive change. La Liga Filipina sought redress of grievances through legal and diplomatic channels, promoting a peaceful approach to achieve its goal. Nagsulong si Rizal ng mga di marahas na paraan para sa mga reforma. Binibigyan diin ang edukasyon at kaliwanagan upang bigyang kapangyarihan ng mga mamayang Pilipino para sa positibong pagbabago. Ang La Liga Filipina sa ilalim ng kanyang pamumuno ay itinuloy ang pagtugon sa mga hinaing sa pamamagitan ng legal at diplomatikong mga channel na nagsusulong ng mapayapang paraan upang makamit ang mga layunin nito. While La Liga Filipina was short-lived due to external pressures and Rizal's subsequent arrests, its establishment and Rizal leadership demonstrated a practical and forward-thinking approach to addressing the issues facing the Philippines during that period. Rizal emphasis on education, unity, peaceful advocacy, and ethical leadership laid the foundation for future movements and organizations that would contribute to the country's quest for independence and social progress. Sa kabila ng maikling pag-iral nito at pag-aresto kay Rizal, ang La Liga Filipina ay nagpakita ng practical at pagsulong na pag-iisip na diskarte sa pagtugon sa mga isyo ng Pilipinas. Ang pagbibigay diin ni Rizal sa edukasyon, pagkakaisa, mapayapang advokasya at etikal na pamumuno ay naglatag ng pundasyon para sa hinaharap na mga kilusan na nag-aambag sa paghahanap ng bansa para sa kalayaan at panglipunang pag-unlad.